Abay, nagsalita na po si BBM sa wakas. Kung hindi pa naitanong ng isang periodista doon sa kanyang press briefing bago siya umuwi galing Amerika, baka hindi pa po sumagot. Ang tinanong, ano ba ang kanyang paninindigan pagdating dyan sa impeachment laban kay VP Sara? Well, alam nyo po, medyo kung ikukumpira mo doon sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung si Speaker Alvarez at ang kanyang mga aliado ay nais na i-impeach itong si VP Leni, talaga naman pong matamlay ang sagot ng Presidente. Pero at least, malinaw ang kanyang mensahe. Anong sabi niya? Binabantayan talaga nila, no? We will not allow her to be impeached and she does not deserve to be impeached. So yun po ang talagang sabi niya. In fact, babasahin ko talaga kung ano yung sinabi niya, yung exact words niya, no? So we will make sure that this is something that we will pay very closely attention to. You know, the declarations of impeachment, parang lahat naman ng presidente ini-impeach ngayong VP, no? So I guess it's just continuing. Pero ang sabi talaga niya, ang sabi niya is, so of course, binabantayan namin na mabuti. We don't want her to do, she does not deserve to be impeached. Pakinggan nga natin kung anong sinabi ng Presidente. Let's play it! You know, there will always be an element that will want to change the results of an election. So, of course, binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to... She does not deserve to be impeached. Okay, tama na yun, no? Yun yung mensahe ng ating Presidente. We don't want her to be impeached and she does not deserve to be impeached. Dalawa siyempre yun. Yung ayaw niyang ma-impeach siya at walang dahilan, walang basihan para siya ay ma-impeach. Now, sa akin, malinaw na po yan na kung gusto ni Speaker Romualdez na mag-impeach, itigil na niya yan. Ang nakapagtataka, sino kaya yung sinasabi niya na we do not want her? Di ba, unit team, nagkakaisa nga. So talagang dapat walang we and them, no? Dapat us, di ba? So ewan ko kung ano lang yan, slip of the tongue, pero parang dun sa sinabi niya na we do not want her to be impeached, parang may distansya ba? Pero siguro wala naman po ibig sabihin yon, no? Pero syempre, kinukumpara ito doon sa naging lengguwahe ni Presidente Duterte noong ngang gustong i-impeach ng mga kaalyado ni Presidente sa Kongreso si VP Leni. O tignan nyo, ha? Ang sinabi talaga niya, stop it! O, di ba? Pakinggan natin ang sinabi ni Presidente. Ito po ay directed for Alvarez. Leo, stop it. Can do other things but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because it keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there are... Malakas talaga ang dating ni Presidente. Malinaw at malakas ang mensahe ni Presidente kay Speaker Alvarez at sa kanyang mga kaalyado sa Kamara, itigil yan. Okay? Now, siguro, kaya maraming nadidismaya doon sa sinabi ni Presidente kasi si Presidente kakampi ang Vice President. Pero ang sabi niya is, we do not want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. Na parang matamlay compared dun sa, guys, stop it! Okay, di ba? Astig talaga. Siguro po, kaiba lang ng estilo talaga sa panig ni PBBM at ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Pero nakapagtataka, kakasabi pa lang ni Presidente na VP Sara does not deserve to be impeached. Abay, naghain ng resolusyon naman sa Kamara, itong mga mayorya, yung chairman ng Human Rights, at hindi ko pa alam kung sino pa ang sasali dyan sa resolusyon na yan, na tumatawag naman na makipagtulungan sa International Criminal Court tungkol dun sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na nakabinbin ngayon sa ICC. Actually, yan po ang aking sinusulat ngayon. Kaya huwag kayo mag-alala. In a few days, sa publiko po yan kung ano yung aking sinusulat. No? Pero nakapagtataka. Dahil ang basa ng marami, yung pag-impeach kay VP Sara, kabahagi yan ng parang
ewan ko ba, parang inaatake ang mga Duterte ngayon. Siyempre, ang nangyari is, nag-rest back itong si VP Sara kay PGMA nung siya'y tinanggal as senior VP, bumitaw sa lakas, tapos, ayan na nga, tinanggalan ng confidential fund, tapos nagalit ang dating presidente PRRD, nagsalita. Siyempre, dahil pinoprotektahan niya yung kanyang mga anak. At ngayon, parang lumalabas na nagkaroon ngayon ng encuentro between speaker at yung kanyang mga, siyempre, alam mo naman, lahat ng mga congressmen sip-sip sa speaker at ang mga dating ang mga Duterte. Kaya nga, kung hindi mai-impeach si Sara dahil nagsalita na si PBBM, baka naman ang mangyari, bagamat ang naging posisyon at narinig ko mismo sa sariling bibig ni Presidente ito na hindi siya makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC labang kay dating Presidente Duterte, baka naman ang desisyon ngayon, imbestigahan na at makipagtulungan na ang Pilipinas para maaresto nga itong si Presidente Duterte. Alam nyo, mabuti sana kung si Presidente Duterte lang ang pwedeng maaresto. Di ba nabalita na pati si Vice President Inday Sara Duterte ay baka maging kasama sa investigasyon bilang dating mayor ng Davao City? So ano po pwede mangyari? Baka naman sumunod ang mga katunggali ni VP Sara na wag i-impeach si VP Sara, pero dahil na makikipagtulungan naman sila sa ICC para imbestigahan ng presidente, baka naman ma-warrant of arrest hindi lang ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, kundi pati na rin si VP Sara. Hindi po malayo mangyari yan. So kinakailangan ang mensahe talaga ni presidente hindi lang sa itigil ang impeachment, kung hindi wala kaming away na sa mga Duterte. Dahil si Inday Sara ay anak ni dating Presidente Duterte at siya ang aking kapartner sa Uniteam. Hindi ako maging presidente kung hindi kami nagsamang puwersa, kung walang pagkakaisa. Yan sana ang marinig natin, na walang away sa panig ng mga Marcos at sa panig ng mga Duterte. Sa totoo lang, wala naman talagang dapat maging away. Yes, hindi naman sinuportahan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte si Presidente Marcos sa mga panahon na yon. Pero anong magagawa mo? Yung anak niya mismo, tumakbo bilang vice-presidente, hindi lang tumakbo. Hanggang ngayon, pinagagalitan ni Presidente Duterte ang anak niya bakit nagbigay kay PBBM at pumayag na tumakbo lang bilang vice president. Narinig ko nga ang sabi ni dating Presidente Duterte, nabudol si Inday Sara na tumakbo lang ng vice president. Dapat siya ngayon ng presidente. So itong dahilan kung bakit dapat wala talagang kahit anong away sa panig ng Marcos at ng Duterte. Pero siyempre, yan po ay akin lang. At siyempre, tingnan natin kung ano ang magiging kasagutan ng kanyang pinsan na minsan ay umaasta na siya ng presidente. Hindi nyo ba napapansin? Di ba? Pati yung mga pamimigay na mga ayuda na hindi naman talaga trabaho ng legislatura, abay, ginagawa na niya at nandun pa kanyang initials na MR. Naku po, ewan ko ba? Talaga namang meron pong ayuda na binibigay ang mga line agencies, AIX, TUPAD, na pinadadaan din sa congressmen. Pero ibang ano po ito, ibang estilo na talagang ang pondo ay galing talaga sa Kamara de Representantes sa kanilang extraordinary expense na parang 1.8 billion at meron pang initials ng speaker. Ako po'y nakapagtrabaho sa Kongreso nung ako estudyante, hindi pa po speaker noon si Joe De Venecia, pero binantayan ko naman po yung kanyang termino bilang speaker at trapong-trapo po si Joe De Venecia, wala naman po siyang binigay na bigas na meron niyang initials. Anyway, so ano ang kasagutan sa ating tanong? Makikinig kaya si speaker? Well, only time will tell. Sana naman po makinig siya dahil si PBBM pa rin ang presidente at ang dahilan na siya ay speaker ay dahil si PBBM pa rin. Ano ba naman yun? Naigalang niya ang kagustuhan ni speaker na wag i-impeach si Duterte. Pero hindi po sapat na hindi dapat impeach siya. Dapat po maging malinaw na wala naman pong away sa panig ni PBBM at ng pamilyang Duterte. Pero siyempre po, akin lang po yan. Ano pong tingin ninyo? Tignan natin ang mga comments ng ating mga viewers. Si Richalik Alicando, sorry po Spox, hindi po ako kumbensado sa kanya
Sinasabi may mabigat na dahilan, alam nila na hindi nila kayang i-impeach yan. Unahin nila si FPRRD kaya igaganap ngayon ang ICC. Huwag po kayong mag-alala. Ako naman pong abogado ni dating Presidente PRRD dyan sa ICC na yan. Maria Regina Elvira Santos, sa totoo lang, nakikipagtulungan sa ICC ang walang utang loob sa BBM. Yan ang isang secret deal ni BBM with America para mahawakan niya ang pwesto. Pero sinasabi ko po, gagawin ko ang lahat na aking makakayang gawin para yan po ay mabigo. Si TV, with due respect po, attorney, sabi ni FPRD ay ayaw niya kay BBM. Yun po ang dahilan kung bakit hindi nanalo ang pila ni BBM noon sa recount ng balota. Thanks po. Hindi naman po, hindi po nakailam talaga si PRRD doon sa kaso sa Supreme Court sa panig ni Leni Robredo at ng PBBM. Tsaka sa totoo lang po, talagang pinasakit ng ulo ni Leni Robredo ang ulo ni dating Presidente PRRD. So wala po siya talagang kahit anong pagmamahal kay Leni. Pero ganun pa man, ayaw niya na impeach dahil siya ay halal ng taong bayan. Si Kuya Nick, attorney, ano reaction mo sa decision ng Supreme Court allowing ICC? Meron jurisdiction pa rin ng ICC sa Pinas. Wala pong ganung desisyon. Ang naging desisyon po doon sa kaso ng Pangilinan versus Cayetano ay moot and academic. So lahat po ng mga pinagsusulat doon ni Justice Marvick Leonen, lahat po yon ay obiter. Hindi po yon ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sabi nga po ni... Now dati kasi, gusto ng mga kaalyado ni FPRRD na i-impeach itong si dating Vice President Leni Robredo. At ang sabi nga ni FPRRD, na stop it. Parang talagang merong being passionate sa sinasabi na ni FPRRD na stop it. Parang talagang ayaw niya dahil they are elected by the people. So bakit kung hindi or magkasalungat kayo ng mga political color, so i-impeach na lang basta-basta na kung saan ito na may hinalal ng ating mga kababayan, di ba? So ito ngayon, umuugong itong impeachment against kay BP Sara Duterte na nanggagaling di umano sa mga kalyado ni Tamba, di ba? So ang sabi ni PBBM, now guys, ito, ang sabi ni PBBM, there's no reason ayaw niyang ma-impeach si BP Sara Duterte. So medyo malumanay yung pagkasabi, siguro tama nga si Attorney Harry Roque na iba't iba talaga yung style. Minsan kasi mayroong mga bagay na kailangan nating magiging matapang tayo. If PRRD is talagang napaka-strong, pero si PBBM medyo easy lang, pangiti-ngiti. So iba't iba yung style nila. Now, ang masaklap ngayon, meron itong mga ibang mga congressman nag-file ng resolution na i-urge or yung gobyerno natin na parang i-authorize yung ating gobyerno or bigyan ng authorization itong ating gobyerno na makipag-cooperate doon sa ICC investigation na kung saan involved nitong si FPRRD. Now guys, ito na. Si anong nangunguna nito is si Congressman Abante. So isang pastor to si Congressman Abante na gusto niya na i-urge ang ating gobyerno na makipag-cooperate mismo sa ICC investigation na kung saan meron di umanong mga paglabag na human rights, di ba? Makikita natin na kung hindi man sila magtatagumpay sa pag-impeach kay BP Sara Duterte, meron silang mga second move or plan B na kung saan i-authorize itong talagang ito'y plano talaga ito ni Tamba, 'di ba? Guys, maniwala ba kayo kung plano lang ito ng mga ibang congressman? Ito'y black propaganda at ito'y plano ni Tamba na talagang gusto niyang sirain ang imahe ng mga Duterte para tuloy-tuloy yung posisyon nila sa gobyerno. Gusto nila sila lang yung hahawak sa ating gobyerno para tuloy-tuloy yung mga kagaguhang ginagawa nila, 'di ba? As we all know, mayroong mga hearsay na itong si Tamba at yung mga
kaalyado niyang mga negosyante is involved sa smuggling. Wala tayong idea, pero lumitaw yung mga balitang yon. So hindi tayo papayag na basta-basta na lang na ganito gawin nila kay VP Sara Duterte. Patuloy tayong suportahan ang ating VP Sara Duterte simulat sa pulpa nang tumakbo siya ng VP Vice President hanggat maluklok natin siya sa Malacanang. Magkaisa tayong mga diehard DDS na suportahan natin si VP Sara Duterte hanggat maluklok siya bilang presidente. Kasi ako, bukal sa bibig ko na talagang maka-Duterte ako dahil alam ko merong pagbabago ang ating pamahalaan, ang ating bansa nung nanungkulan si President Duterte. Imagine, napakaraming proyekto. Although, hindi naman natin matatago na mayroon talagang korupsyon dahil kahit gaano ka stricto yung leader, pero yung mga galamay na sa baba, hahanap talaga yan ng butas na makapag-corrupt. So, ang gusto ko lang is matuloy itong mga Duterte legacy na kung saan ang gandang ginawa nila, lalong-lalo na mga proyekto, di ba? Imagine pag magiging operational na itong subway natin, 'di ba? Medyo talagang gagaan na ang ginhawa. Hindi naman talaga 100% gagaan ginhawa sa EDSA, pero I know malaki ang pagbabago kung ito'y magiging operational na. So this is only the legacy of the so-called Duterte style of the government, 'di ba? So sana tuloy-tuloy na 'to at alam natin kung ano ba ang magandang proyekto ngayon ng Marcos administration. So, hindi pa natin talagang taglay, hindi pa natin naramdaman, pero sana meron ding mga magandang mga proyekto ang Marcos administration, di ba? Guys, kung kayo po'y bago lang sa ating channel, inibitahan ko pa kayo na subscribe ang ating channel. Maraming salamat sa inyong support. God bless po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.